Salamat sa mga kaluluwa na nagpakita ng kahandaan na sumunod sa bautismo ng tubig ng bautismo. Sa nakalipas na 2 buwan po, mahigit 2 buwan, ay natutunan natin kung bakit mahalaga na maintindihan natin ang mga doktrina ng regeneration at conversion. The past 2 months ay doon po nag-umikot ang ating mga mensahe mula sa aklat na conversion. Ang isa sa layunin ng ating pagbubulay sa doktrinang ito ay para magkaroon tayo ng malinaw na larawan ng isang totoong na born again. At sana nga ay mas naging malinaw na sa bawat isa sa atin ang ibig sabihin ng salitang born again. Ngayong umaga, ibabahagi ko ang panghuling paksa sa seryeng ito ng conversion. Ang suliranin pagdating sa pagkakaroon ng katiyakan kung tunay ba o hindi na tayo ay nananampalataya kay Jesus. Napakalaking tanong po nito. Tayo ba ay tunay o hindi nananampalataya kay Jesus? Sabi ni Pablo sa 2 Korinto, chapter 13, verse 5, tiyakin ninyong mabuti kung kayo namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Inuutusan tayo na subukin ang sarili kung talagang nga bang tayo namumuhay sa pananampalataya. Ang issue na gustong ma-resolve po ni Pablo ay hindi tungkol sa tama. Kung tama ba o mali ang ating aral na natanggap dahil patungkol kay Jesus. Dahil tapos na iyon nung may nagbahagi sa atin ng mabuting balita. Sana'y ang atin pong mga pag-aaral ay tumulong sa inyo na mas maging maliwanag ang mga katotohanan ito. Kaya nga po pinagpipilitan natin na maliban sa pag-share ng gospel, pagkatapos ng hasib-pasib, ay nagpapatuloy tayo sa mga aralan. At meron po tayong ginagawang Tuesday class para patibayin ang ating pagkaunawa ng mga basic doctrines na ating pinanghahawakan sa CLJC. Ang issue po dito ni Pablo ay nakatuon sa tao na nagsabi at nagpahayag na siya ay sumasampalataya. To make it simple, ang gusto talaga ni Pablo ay na ipagawa sa atin ay magsiyasa tayo sa ating sarili. Ikaw o ako, tayo ba ay talagang totoong sumasampalataya na? Baka po sa inyong pag-iisip, sa inyong mga isip ay meron kayong pagdududa. Kaya mo bang patunayan na 100% kung sigurado ka na ikaw nga ay nananampalataya kay Jesus? Subukan po nating siyasatin ang ating mga sarili, mga kapatid. Mahalaga ito dahil ang mga Kristiyano dapat ay alam natin kung saan hahanapin ang katiyakang ito. Aminin man natin o hindi, ay nagiging struggle sa maraming Kristiyano na pagdudahan ang sarili kung tunay nga ba ang kanyang pananampalataya. Sa mga pagkakataong nahuhulog tayo sa pagkakasala, sa maraming pagkakataon na nadadaig ng nasa ng laman, at sa pakiramdam na palagi nating nabibigo ang Diyos, sa kanyang mga sitwasyon at kalagayan ay hindi ba't dinadalaw tayo ng pag-iisip at pagtanong sa ating sarili kung tunay nga ba tayong naging Kristiyano na? Talaga bang ligtas na ako? Talaga bang sumasampalataya na ako kay Jesus? Saan natin pwedeng kunin ang katiyakan para alisin ang mga pagdududang ito sa ating isipan? Sa ating bang panalangin noon, nung tayo tumanggap kay Jesus, na nasa kalendaryo kung kailan mo ginawa ang panalangin iyon? Tama bang doon natin kunin ang katiyakan ng ating pananampalataya? Ang sabi ni Pablo, tiyaking mabuti kung kayo namumuhay ayon sa pananampalataya. Kaya ang pagiging tunay ng pananampalataya ay mapapatunayan hindi sa ipinahayag kundi sa kung ano ang ipinamumuhay. Ang katunayan po ng pagiging tunay ng mananampalataya ay makikita hindi sa ating ipinahayag kundi sa kung ano ang ating ipinamumuhay. Ang masagot ang tanong na ito ng pagdududa ay lubhang napakahalaga dahil ang nakasalalay dito ay ang ating eternal destiny. Kung hindi mo matiyak ito, mayroon kang malaking problema. Ano ang pakinabang at dulot ng pagsisiyasat na ito, mga kapatid? Kung magagawa ng tama ang pagsusuri,
Una, ito ay maaring magdulot ng discomfort sa mga nililinlang ang kanilang sarili. Magdudulot ito ng discomfort sa mga taong nililinlang ang kanilang sarili. Pangalawa, maaari naman itong magbigay ng comfort o katiyakan sa mga taong may pagdududa sa kanilang sarili, kung tunay nga silang nananampalataya. Kaya ngayong umaga ay magkandak tayo ng ating self-investigation o pagsusuri sa ating sarili para ma-evaluate kung gaano katotoo ang pananampalatayang iyan. Ready na po ba kayo na mag-imbestiga o maimbestigahan? Hango sa sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, ay titingnan natin ang ilan sa mga katibayang mahalagang makita para mapatunayang totoo nga kung tayo ba'y nananampalataya. Mula sa observation ni Pablo ay meron pong 3 ebidensya na nagpapatunay sa pagiging totoo ng pananampalataya ng mga taga-Tesalonika. At mula rito ay ating ikukumpara, ususuriin natin ang ating mga sarili. Ang una pong katibayan na nakita ni Pablo ay ang patunay ng isang binagong buhay. Proof of changed life. Proof of changed life. Patunay ng isang binagong buhay. Sa unang Tesalonica chapter 1 verse 3 ay ganito po ang nakasulat. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Si Pablo ay nagpapasalamat sa Diyos at laging inaalala sa panalangin ang mga mananampalataya sa Tesalonika dahil sa kanilang ipinamalas na pananampalataya. Mayroong hayag na pagbabagong nangyari sa mga taong ito. Ano ang naging batayan ni Pablo? Tinukoy niya ang 3 bahagi sa buhay nila na naging kapansin-pansin, mga kapatid. Una, ang inyong magawang bunga ng pananampalataya. Pangalawa ay pagpapagal na udyok ng pag-ibig. At pangatlo ay matibay na pag-asa kay Jesus. Pinapagtibay nito ang pagiging totoo ng pananampalatayang meron ang mga taga-Tesalonika. Hindi ba sa 3 bahagi ding ito maaari nating siyasatin ang ating sarili at ang ating kapwa Kristiyano kung namumuhay nga ba tayo ayon sa pananampalataya? Dahil ang tunay na pananampalataya ay palaging nakaugnay sa klase ng pamumuhay na ipinakikita natin o nakikita sa atin ng mga tao sa ating paligid. Uulitin ko po, ang tunay na pananampalataya ay palaging kaugnay sa klase ng pamumuhay na ipinakikita natin o nakikita sa atin ng mga tao sa ating paligid. Kaya isa-isahin natin ang sinabi ni Pablo. Una, sa pamamagitan ng gawa, magawang bunga ng pananampalataya. Simple lang ang sinasabi ni Pablo na ang pananampalataya ay namumunga ng mabubuting gawa. Hindi tayo, mga kapatid, naligtas sa pamamagitan ng gawa. Parati po natin sinasabi yan. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa. Ngunit ang mga taong tunay na may pananampalataya kay Jesus ay makikitaan ng mabubuting gawa. Ang mga taong tunay na may pananampalataya kay Jesus ay makikitaan ng mabubuting gawa. Efeso chapter 2 verse 10 sa ating mga Bible, mga kapatid. Kung gusto nyong makita ang biblical verse para dito. Sa application ay nangangahulugan ito na ang tunay na pananampalataya ay nag-uudyok sa isang tao na gumawa at kumilos sa kaharian ng Diyos. Ang isang tunay na pananampalataya ay dadalhin tayo sa pakikiisa at pagiging kaisa sa layunin at misyon ng kanyang iglesia. Kung gayon, hindi natin para maaring ideklara na tayo isang mananampalataya dahil lamang sa ating ipinahayag kung hindi naman tayo kinakikitaan ng mabubuting gawa. Hindi ang mga panalangin sinabit natin noon ang tinitingnan ni Pablo, kundi ang kanilang mga ginawa at kung paano sila gumagawa o kumikilos. Hindi ang sinabi, kundi ang kanilang ipinakitang pamumuhay ang pinansin ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Ganon din naman sa atin, mga kapatid. Hindi ang panalangin ating binanggit noon ang magiging batayan kung talaga bang totoo tayong nananampalataya, kundi kung anong uri, kung anong nangyari pagkatapos mong manalangin at kung anong uri ng buhay ang ating isinasabuhay. Ang sabi sa Santiago chapter 2 verse 17, Santiago 2 verse 17,
Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya kung tunay ang pananampalataya, yan ay dapat kumikilos, gumagalaw, gumagawa sa kaharian ng Diyos. Madali lamang sabihin at magpakilalang ikaw ay isang Kristiyano. Maraming nagsasabi nito. Pero kung wala ka naman ginagawa para i-exercise ang iyong pananampalataya, kung hindi ka naman nakikisa sa iglesia at magawain ito para ma-exercise ang iyong pananampalataya, at kung hindi ka naman willing na sumunod kay Jesus kasama ang iba pang mga mananampalataya para ma-exercise ang iyong pananampalataya, ay may dahilan, kapatid, para pagdudahan ang iyong pananampalataya. Sa madaling sabi, kung hindi nakikita sa pamumuhay ang pananampalatayang ipinipahayag mo, ay may dahilan ang iglesia na pagdudahan ang pagkakristyano mo. Kung hindi mo pinamumuhay, kung hindi nakikita sa pamumuhay ang pananampalatayang ipinahayag mo, ay may dahilan ng iglesia na pagdudahan ang pagkakristyanong sinasabi mo. Ang sabi sa ibang salin, sa verse 3, we constantly remember how your faith is active. ISV. Anong ibig sabihin nito? Faith is active. Walang Kristiyanong parang estatwa, mga kapatid. Nariyan pero hindi kumikilos. Hindi gumagalaw. Dahil walang buhay. Ang totoong pananampalataya ay may buhay at naghihimok sa atin na maging aktibong kabahagi sa mga gawain sa kaharian ng Diyos. Tayo hinihimok na maging aktibo sa pakikibahagi sa mga gawain sa kaharian ng Diyos. Kaya kung talagang may pananampalataya ka, hindi pwede ang tambay lang. Hindi tama nakikinood ka lang. Hindi maaring perfect sa attendance, subalit inactive sa mga participation at gawain sa kaharian ng Diyos. Bagaman ang pananampalataya ay personal, totoo naman po ito, sinasabi natin, ang ating karanasan na ang born again experience ay isang karanasang personal sa iyo, sa pamagitan mo at ng Diyos. No? Bagaman ang pananampalataya ay personal, hindi naman ito nakadesign na maging private o pribado. Sinabi ni Jesus na maging asin at ilaw tayo sa sanlibutan. Ang mga Kristiyano ay inaasahan na sadyang magpakita ng isang klase ng pamumuhay na napapansin at nakikita ng iba. Maging ilaw at asin ng sanlibutan. Dapat ay makita tayo at mapansin ng iba. Katulad na nakita ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, ay naging hawara ng iba pa sa pananampalataya at nabalita sa lahat ng dako. Pangalawa, sinabi po ni Pablo, ang inyong mga pagpapagala ay udyok ng pag-ibig. Nagbabago din ang tuon ng ating puso. Hindi na sa sarili natin at sa mga bagay sa mundong ito, kundi nakatuon sa Diyos. Faith and love go together. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Sa Galatians chapter 5 verse 6 po ay ating mababasa. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. What matters is faith expressed through love. ISB. Love is the expression of faith. Sa madaling sabi, sa pag-ibig nahahayag ang pagiging totoo ng ating pananampalataya. Kaya sa tunay na pananampalataya, tinuturuan din tayo nitong magmahal ng may pagpapagal at pagtitiis dahil kay Jesus at para kay Jesus lamang. Dahil ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay puno ng maraming pagpapagal at pagtitiis. Kaya pwede nating i-conclude na yaon lamang mga totoong nananampalataya kay Jesus ang makagagawang magpakapagal at magtiis hanggang sa wakas, hanggang sa dulo. Sa isang tunay na nananampalataya kay Jesus, ang mga bagay na ginagawa natin ay hindi sa pilitan, hindi po sa pilitan, kundi kusa at maluwag sa ating kalooban. Kahit pa dumating minsan na tayo'y literal na mahirapan o sa pagdating ng ating mga pinansyal at pisikal na pangangailangan, ay mas pipiliin pa rin natin si Jesus. Dahil uudyakan tayo ng pag-ibig na mas piliin si Jesus palagi kesa sa anong pamang mga bagay. Ang mga taga-Tesalonica ay kinakitaan ni Pablo ng pruwebang ito. Ang mga taga-Tesalonica
taga-Tesalonica po ay kinakitaan ni Pablo ng mga pruwebang ito. Kumusta naman tayo? Kumusta ikaw, kapatid? Kumusta po ang buhay natin? Pangatlo, ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesus. Yun po ang sabi doon. Nakita rin ni Pablo ang katangiang ito sa mga taga-Tesalonica. Buong-buo ang kanilang tiwala at pag-asa kay Hesus. Ang pagkakaroon nila ng matibay na pag-asa kay Hesus ay nangahulugan ng kanilang kahandaan na harapin ang lahat na magiging kapalit ng kanilang pagsunod kay Hesus. Wala nang ibang higit na mas mahalaga sa kanila kundi si Hesus at makasunod sa Kanya. Maaari nga nating sabihin na handa nilang limutin ang lahat alang-alang kay Hesus. What a change! Yan yung tinatawag sa English na radical change o radical transformation. Radical change. Ibig sabihin ay kumpletong pagbabago. 100% na pagbabago. Kung sa sasakyan po ito, mga kapatid, ito yung tinatawag nating overhaul. Hindi yan normal sa isang Kristiyano. Maari lamang maging paliwanag dito ay dahil sa pagbabagong nilikha ng Espiritu Santo sa ating mga sarili. Kaya sa isang tunay na pananampalataya, hindi na sa mundong ito tayo umaasa, kundi sa ating Panginoong Hesus. Parang angkla ng barko, ang ating buhay nakaangkla sa ating Panginoon. Kaya ano man ang mangyari, panatag tayo at puno ng pag-asa na hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng ating Panginoon. Maaring maging nakakatakot minsan ang mga paglalakbay, ang mga pagyayari sa ating buhay. Pero hindi tayo ganap na mababahala at matatakot. Dahil ang sinasandalan natin ay ang Diyos na matibay, makapangyarihan at mabuti. Amen po ba? Amen. To summarize, saan ba umiikot ang buhay ng isang taong mayroong tunay na pananampalataya? Saan daw umiikot ang buhay ng isang taong may tunay na pananampalataya? Kay Jesus at sa kanyang kaharian at wala nang iba. Ang mahalaga ay hindi ang sariling kapakanan, hindi ang ating sarili, kundi ang kalooban ng Diyos at mabigyan ng lugod ang Diyos. Ang focus dapat ng ating buhay ay na kay Jesus. At ang buong pag-asa natin ay na kay Jesus lamang. Pangalawa po, patunay ng kahandaang magtiis at manatili. Proof of endurance. Patunay ng kahandaang magtiis at manatili. Sa unang Tesalonica chapter 1 verse 6, tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Anong ibig sabihin ni Pablo nang kanyang sabihin na sila'y nagdanas ng katakot-takot na hirap? Hindi lang po ito tumutukoy sa dami o sa quantity o volume ng kanilang dinanas na hirap, kundi sa tindi, yung quality, yung tindi ng paghihirap ng kanilang dinanas. Dahil sa kanilang pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Sa kabila ng kanilang mga katakot-takot na mga hirap na pinagdaanan, ay hindi sila bumitaw.
Hindi sila umayaw. At hindi nila isinuko ang kanilang pananampalataya. Higit nating maunawaan ang ibig sabihin ni Pablo na katakot-takot na hirap kung uunawain natin kung gaano katindi ang mga pag-uusig nung unang panahon, mga kapatid. Ang mga unang manampalataya ay pinapatay noon sa pag-uusig. Ganun kahirap. Kahit sa kabila ng matinding pag-uusig, sila'y nanatili at nagpatuloy sa kanilang pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Hindi po sila bumitaw. Paanong hindi matutuwa at pupurihin ni Pablo ang mga mananampalatayang ganito? Handa nilang itaya ang kanilang sariling buhay. Maisulong lamang ang pananampalatayang meron sila kay Jesus. Alam nating maraming naging nagsakripisyo para kay Jesus. Maraming naging martir nung unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Ayaw natin ang hirap. Walang taong gusto ng maghirap o mahirap. Kaya nga natutukso ang iba na gumawa ng masasama dahil gusto nilang iwasan ang hirap at ang maging mahirap. Natutunan na natin sa mga nakalipas na mensahe na isa sa taktika ng kaaway ay akayin ang tao sa isang false gospel. Maraming gumagawa po nito. Katulad ng prosperity gospel. Ang mga pangako ay magagandang buhay, kasaganaan, at kagalingan sa mga karamdaman, no? Kayamanan, prosperity gospel. Hindi po ganito ang ating dalang magandang balita. Marami ang naliligaw sa maling panampalataya dahil sa pangakong kaginhawahan at mga blessing na kanilang tatanggapin. Pero hindi ganyan ang tunay na pananampalatayang pinoproject ng Biblia. Katulad ng mga taga-Tesalonica, hindi po sinabi ni Pablo na dahil sa kanilang pananampalataya, sila'y gaganda ang buhay, mawawala ng problema, at bumuhos ang maraming pagpapala. Sa halip, ang sinabi ni Pablo, sila'y daranas ng katakot-takot na paghihirap. Kaya ito ang realidad. This is the reality of being a Christian. Ito ang realidad sa tunay na pananampalataya. Hindi nangako si Jesus ng magandang buhay sa mga susunod sa Kanya, bagaman pwedeng gawin iyon ni Jesus dahil sa Kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi iyon isang pangako. Sa halip ang sinabi ni Jesus, dapat tayong maghandang magpasan. Pasanin natin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Yun po ang hamon ni Jesus kung nais nating sumunod sa Kanya. Matthew 16:24. Marahil ay iisipin natin, salamat sa Panginoon at hindi niya tayo pinahintulot na makaranas ng ganoong mga pag-uusig. Pero sa tingin ko po ay mas mapalad sila dahil sa mga pag-uusig na iyon ay lalo nilang nasubok ang kanilang sarili kung gaano sila katibay ang kanilang pananampalataya. At least yung mga hindi nga tunay na mananampalataya, kung ipahintulot man ng Diyos, ay magkakaroon sila ng pagkakataon na magbago ng kanilang isip. May pagkakataon pa sila na magtama at magsaayos ng kanilang sarili. Sa atin pong mga may totoong pananampalataya, kung ipahintulot man ng Diyos na padaanin tayo sa mga pag-uusig o mabibigat na mga suliranin at problema, mga karanasan na ayaw nating daanan, huwag nating isuko o ipagpalit ang ating pananampalataya. Huwag tayong tumurod kay Judas kapalit ng malaking pera. O kayamanan ay tinalikuran niya si Jesus at ipinagkanulo niya si Jesus. Isang malaking kahangalan ang ipagpalit mo sa kayamanan ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan. Ito ang nakamamangha sa mga totoong nananampalataya. Dumanas man ang paghihirap, nananatili pa rin sila
sa kanyang puso. Paano dumaranas ng mga matinding paghihirap ay nagagalak pa rin sila? Paano ang mga taong dumaranas ng matinding paghihirap ay nagagalak pa rin sila? Ang sagot po ay nasa talata na rin. Ang sabi doon, dahil ito'y kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi ito ating sariling kagalakan, mga kapatid, kundi kagalakan ang Espiritu Santo ang naglalagay sa ating puso. Hindi maintindihan o unawaan ng ibang mga tao na walang pananampalataya kung paano naghihirap ka na ngay, nagpupuri ka pa rin at nagpapasalamat sa ating Diyos. Yaon lamang pinanahana ng Espiritu Santo ang makakaunawa nito. Nararanasan po ba ninyo ang kagalakang kagaya nito na nagmumula sa Espiritu Santo? Ito ang na-realize ko at naging encouragement sa akin na kung ako man ay makaranas ng mahirap na karanasan dahil sa pananampalataya kay Jesus, ang banal na Espiritu naman ay alerto at aktibo na ilalagay ang aking puso sa kagalakang kailangan ko para makapagpatuloy sa aking pagsunod at paglilingkod. Hindi po pababayaan ng Espiritu Santo na ilugmok ng mga paghihirap ang isang tunay na Kristiyano. Pupunuin niya tayo ng kagalakang sapat para mahigitan ang mga hirap ng ating nararanasan. Dahil mas nakahigit ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo kaysa anumang paghihirap o pagsubok na maaari nating maranasan. Kapag nasa atin ang kagalakang ito, mawawala ng puwang ang sumuko o tumigil sa pagsunod kay Jesus. Sa halip pa ngayon nanaisin natin na laging maranasan ang kagalakang iyon dahil ito isang bagay na wala sa mundo. Kundi ang Espiritu Santo lamang ang maaaring makapagbigay sa atin ng ganitong kagalakan. Nai-enjoy niyo po ba ang sumunod kay Jesus? Amen. Kahit na minsan ay nakakaranas tayo ng hirap, kahit na nagiging masakit minsan, kahit na nagiging mapagod physically at emotionally. Kaya sa isang tunay na pinananahana ng Espiritu Santo, ay imposible na magawa nating itakwil ang ating pananampalataya. Sa unang Pedro chapter 1 verse 7 po ay ating makikita ang ginto na nasisira. Nandyan ka? Okay? Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng namahayag si Jesucristo. Magkakaalaman kung sino po ang talagang tapat, sino ang nananatili, sino ang may tunay na pananampalataya sa mga panahong ito na padadaanin tayo ng Diyos sa mga pagsubok at paghihirap. Ito'y nagtuturo sa atin na ang tunay na pananampalataya kay Jesus ay sadyang may kaakibat na hirap at mga sakripisyo na maaring maranasan. Ngayon kapatid, pipiliin mo pa rin bang manatili at sumunod kay Jesus kahit na ang naghihintay ay katakot-takot na hirap? Handa mo bang ipagpalit ang isang maaluwang pamumuhay kapalit ng pagsunod mo kay Jesus?
Hindi lamang po tayo tinawag para maging ligtas. Hindi lamang tayo tinawag para maging mga mananampalataya sa pangalan. Tayo tinawag para sumampalataya at sumunod kay Jesus. Filipos chapter 1 verse 29. Ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo. Hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Ikaw ba ay kasama at kaisa sa mga paghihirap o sa panahong mga bagay ay maalwan at nakakakuha ka ng comfort and favor? Sana'y katulad ng mga taga-Tesalonica ay likhaan tayo ng Diyos ng ganoong klase ng pananampalataya sa Kanya. Hindi nagbabago at kahit nakatakot-takot na hirap man ang danasin ay magpapatuloy pa rin. At dito po ay dinadala tayo sa pangatlong punto. Patunay na nagpapatuloy na paglago. Patunay na nagpapatuloy na paglago or proof of growth. Proof of growth, no? Patunay na nagpapatuloy na paglago. Sa unang Thessalonica chapter 1 verse 6 to 9. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabing tinalikuran ninyo na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Kung susundan po natin ang patutuo ni Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica, ay mapapansin natin na hindi lamang sila mapagtiis at matiyaga sa kanilang pananampalataya. Sila rin ay mga lumalagong Kristiyano. Kung i-observe natin ay mayroong pattern ang kanilang paglago. May pattern po ang kanilang paglago. Makikita natin yung gradual na paglago ng mga Kristiyano sa Thessalonica. Ang kanilang pananampalataya ay hindi yung umpisa lang at pagkatapos ay nanlamig na. Sa halip, ang pananampalatayang makita natin sa kanila ay nagpapatuloy at lumalago. Nag-umpisa po si Pablo sa pagsasabi sa verse 4, nalaman namin na kayo mga hinirang ng Diyos. Nalaman muna nila na sila ay mga hinirang ng Diyos. Ito yung regeneration na nangyari sa atin sa ating panahon. Mga pinili ng Diyos. Sa verse 5, sinabi naman niya, ang mabuting balita ay ipinahayag namin sa inyo. Pagkatapos nating ma-regenerate, namumula tayo, nagkakaroon tayo ng pag-unawa, natatanggap natin ang ebanghelyo na sinishare sa atin at ang mga katotohanan mula sa Diyos. Kaya ang sabi po rito ay nalaman namin, sinabi naman namin, ang mabuting balita ay ipinahayag namin sa inyo at nakita ninyo ang aming pamumuhay. Pagdating sa verse 6, mga kapatid, ito naman ang sabi, tinularan ninyo kami at ang Panginoon. So may improvement, ano po? Tinularan niyo kami at ang Panginoon. Tinularan sa ibang salin ay sinundan. Sa verse 7 naman, kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. This time ay sila na ang huwaran. Sila na ang sinusundan. At pagdating sa verse 8, hindi lamang sa Macedonia at Akaya lumaganap ang kanilang pananampalataya, kundi sa lahat ng dako. At sa huli sa verse 9, ang sabi naman, sila na rin ang nagbalita sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung sila ang sasabing tinalikuran na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ba't inilarawan dito ni Pablo ang proseso ng naging paglago ng mga mananampalataya sa Thessalonica? Mula sa pagpapahayag sa kanila ng mabuting balita, sa kanilang pagtanggap
at pagsampalataya sa ibinahaging ebanghelyo. Pagkatapos ay inobserve nila ang pamumuhay ni na Pablo at ang halimbawa ni Jesus mismo, at yun ang kanilang sinundan. At pagkatapos sila ay nakilala at naging huwaran sa Macedonia at Akaya, hanggang sa nagpatuloy na lumaganap ang pagtutuo ng kanilang pananampalataya sa karatig puok at maging sa ibang mga lugar pa. At ang mga lugar na ito, ang mga tao sa lugar na ito, nakakita ng pananampalataya, ang nagpatutuo at nagpatunay na talagang totoo ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Ang mga mananampalatayang ito sa Thessalonica ay hindi na nanatili mga baby sa pananampalataya. Hindi po sila nanatili mga pasusuhin na ang kinakain ay gatas ng ina. Sa nung tayo mga bata pa sa pananampalataya, ang sabi man din, ang ating kakainin ay mga gatas muna. Pero later on, dapat tayong matutong kumain ng mga matitigas na bagay. Kailangan tayong lumago, kailangan tayong mag-growth. Hindi sila nanatiling mga baby sa pananampalataya at nanatiling observer lamang. Sila'y nagpatuloy sa paglago hanggang makakreate sila ng isang powerful na patutuo sa kanilang pananampalataya. Dahilan para makita ng iba at maka-inspire din naman sa iba na sumunod kay Kristo. Grabing patutuo. Ganito rin pong klase ng patutuo. Ang gusto nating makita sa ating iglesia. Ganitong klase ng patutuo ang gusto nating lumago at mabuo. Malungkot at masakit na marinig ang mga komentong nagsasabing, wala namang pinagbago yan. Ganun pa rin siya. Okay, ano ba yan? Born again, pero ang ugali ay ganun pa rin naman. Sana'y wala sa atin na masabihan ng ganyan, mga kapatid. Dahil nagiging kasiraan ng iglesia sa halip na tayo ay maka-inspired sa iba. Ito'y nakaka-discourage para hindi maniwala ang mga tao kay Kristo. Ang anumang mayroong buhay ay sadyang lalaki at lalago. Lahat ng may buhay ay lalaki at lalago. Totoo rin ito sa ating pananampalataya, mga kapatid. Ang Espiritu Santo ang naglalagay ng binhi ng buhay sa ating mga puso. Sa unang Pedro chapter 1 verse 23, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Kaya ang isang tunay na pananampalataya ay lumalago dahil ito ay may buhay. Ibig sabihin, hindi lang mga pagbabago sa pamumuhay at pagiging matatag na humarap sa mga hirap ang dapat makita sa atin, kundi ang ating patuloy na paglago, mga kapatid. Dapat ay lumago, hindi pwedeng hindi. In short, ang isang tunay na pananampalataya ay hindi mananatiling forever na baby o bini-baby, dapat ay nagmamature. Sa Hebrews 6 verse 1, therefore we must progress beyond the elementary instructions about Christ and move on to maturity. Sadyang ine-expect na mag-mature ang bawat isang Kristiyano dahil hindi kalooban ng Diyos na manatili tayong pang-elementary lamang. Dapat may high school, mag-college at makapagtrabaho, makagraduate. May progression, mga kapatid. Ang kalooban ng Diyos ay lumago tayo. Kung hindi magmamature ang isang Kristiyano sa kanyang pananampalataya, ay paniguradong may problema siya. Ang tawag po natin dito ay abnormal. Hindi lumalago. Abnormal. Kung edad 30 na, ngunit nanatiling ang pag-iisip ay parang katulad ng 10 years old, ay di ka ito'y abnormal. Ano? Abnormal. Ganon din naman sa pananampalataya. Kung 20 to 30 taon nang nananampalataya at wala pa rin inilalago, ay hindi naman normal ang ganoon. Dahil ang normal ay dapat lumalago. Ang isang may buhay ay dapat lumalago.
Kaya kung hindi lumalago sa pananampalataya ang isang Kristiyano, maaari nagpapakita lamang ito ng dalawang bagay. Dalawang bagay daw po. Isa, siya ay maaring hindi pa totoong naging Kristiyano. Pangalawa, o di kaya ay may sakit. No? Isa ay hindi siya totoong naging Kristiyano. At pangalawa ay maaring may sakit. Meron po siyang spiritual na karamdaman na hindi na-atensyonan o nabibigyan ng lunas. Ang pinakasentro ng paglagong ito ay naroon sa verse 6, mga kapatid. Tinularan nila ang halimbawa ni na Pablo at ni Jesus mismo. Ano ang pinatutunayan nito sa kanilang pananampalataya? Na sila'y namuhay, na ang tudlain ay tularan si Jesus at ang halimbawa ng kanyang pamumuhay. Ang maging katulad ni Jesus ang kanilang pinaka-goal sa kanilang buhay. Yun ang kanilang pinahahalagahan at pinakahangad sa kanilang pananampalataya. Ito ang pinakamabisang paraan, para sukatin kung tayo ba ay lumalago sa pananampalataya, ay kung nakasusunod ba tayo sa halimbawang iniwan at itinuro sa atin ni Jesus. Ang atin bang klase ng pamumuhay na nag-i-improve katulad ng kay Jesus? Ang atin bang pagkatao ay nag-improve katulad ng kay Jesus? Ang atin bang pag-ibig, pagtitiwala at pag-asa ay nag-improve katulad ng kay Jesus? Kung talagang tayo nagnanais na lumago, ang maging katulad ni Kristo dapat ang ating pinakahahangad. Kung yan ang ating tudlain sa buhay, ay gagawin natin ang lahat ng na kailangan gawin at pagsasakripisyong kailangang ibigay para maabot lamang iyon. At yan po ang layunin ng paglago. Hindi para maging mahusay lamang, kundi para maging katulad ni Jesus. Ang goal talaga sa buhay ay maging katulad ni Jesus. Ang kabanalan ni Jesus. Do we long to be like Jesus? Kasi ang ibig sabihin nun ay willing ka na daanan ang lahat ng mga karanasan, pagsubok at paghihirap na magiging kakibat ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi nagtatapos sa pagpapahayag natin na si Jesus ang ating Panginoon, kundi sa pagsunod sa Kanya, anuman ang maging kapalit nito. Hindi tayo mai-stuck sa pagpapahayag na tayo naniniwala kay Jesus, kundi susundan natin ang halimbawa niya at gagawin kung ano ang ibig ipag-utos niya na ating dapat gawin. Sa akin pong pagtatapos, gagraduate na ako. Okay. Medyo mahaba po talaga itong mensahe ngayong umaga. Ano ang tulong sa atin ng mensaheng ito, mga kapatid? Una, siyempre, ang tulong nito ay para mabantayan natin ang iglesia at matulungan ng isa't isa sa atin na matiyak kung gaano katotoo ang ating pananampalataya. Sinabi sa libro ng Conversion, ang assurance ay isang community project. Ibig sabihin, kailangan natin na sadya ang iglesia para matulungan tayo magsuri at magtiyak kung talaga nga bang namumuhay tayo sa pananampalataya base sa kanilang nakikita at hindi sa ating sinabi lamang. Hindi naman po ito nangangahulugan na hinuhusgahan natin o hinahatulan ng isa't isa, kundi gagamitin natin ang pagsisiyasat na ito para tulungan ang bawat isa na maging malay sa ating tunay na kalagayan. Dahil dito ay mas lalong napapatibay, napapatatag at napapasigla ang ating pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Hindi po natin magagawang mag-isa ang ganito, ang mga pagsusuri at pagtitiyak sa ating buhay. Kung mayroong tamang lugar at mga tao na makapagsasabi sa atin ang totoo, na kailangan ang totoo nating kalagayan, ay wala pong iba kundi ang ating mga kapatid sa iglesia. Pangalawa, ito ay humahamon din naman sa atin bilang iglesia na huwag tayong makapagkompormiso. Kailangan nating matutong maging tapat sa isa't isa. Kailangan natin maging matapang at sabihin ang totoo sa ating mga kapatid. Maaring ito ay masakit at maaring nakaka-offend, pero kailangan po tayong maging tapat sa isa't isa. Tayo rin bilang isang iglesia makikinabang, mawawala ang mga pagkukunwari at pandaraya sa sarili. Tayo magiging isang iglesia na lubos na pinaghaharian ng Espiritu
tunay na nagkakaisa at may impluwensyang makapagpapatuto sa mundo ng ating pananampalataya kay Kristo. Magiging katulad po tayo ng mga taga-Tesalonika. Nais kong magtapos sa talatang ito para patunayan ng isa pang katotohanan sa pagiging totoo ng pananampalataya at para maging isang hamon sa ating lahat. Unang Tesalonika, chapter 1, verse 9 to 9. 9 to 9? Ganun ba yun? Baka mali po. Verse, nakalagay dito chapter 1, verse 9 to 9, ano? Baka ito okay. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumagalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano ba't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito? Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabing tinalikdan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Verse 9 lang yun. Tingnan po natin para ating Unang Tesalonica, chapter 1, verse 9. Ito pong manuscript ay si Pastor Argel ang nag-prepare nito at pinaprint ko lang po ito kay brother. Okay, Unang Tesalonica, chapter 1, chapter 1, verse 9. Verse 9 lang. Okay, babasahin ko po para sigurado sa Bible natin kukunin. Ano po? Unang Tesalonica, chapter 1, verse 9. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Verse 9 lang po. Unang Tesalonica, chapter 1, verse 9. Hindi 9 to 9. Ang totoong pananampalataya kay Jesus ay naka-impluwensya rin sa iba. Sa madaling sabi, kung tunay po ang ating pananampalataya kay Jesus, ay hindi maaring hindi ito makikita ng mga tao sa ating paligid. Dahil sa mga pagbabagong idudulot nito sa ating buhay. Dahil sa ipamamalas nitong katatagan at kagalakan, kahit sa kabila ng mga matitinding kahirapan. At dahil sa natural na paglago na mararating nito hanggang sa maging katulad tayo ni Jesus. Ang hamon po ay ito, na-inspired ba ang mga tao sa paligid mo sa pananampalatayang meron ka? Nakaabot ba sa kaalaman ng iba ang mga pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ito po ay hamon sa atin, siyasatin natin ang ating sarili. Isang mapagpalang araw po sa lahat.